Nagsimula po kaming Kangkalu Fire Rescue noong 2021 bilang isang motorcycle group po. Pangarap po namin noon na magkaroon kami ng sariling fire truck para makarespondi po kami sa mga nasusunugan. Noon po, may respondi kami. Ang dalala po namin mga motor, mga fire hose, at saka nakikibutas lang po kami sa ibang bumbero. Hanggang sa dumating po yung panahon na ngayon po ay 3 na po ang aming fire truck. At syempre, mas lumalaki po yung aming grupo. Kami ang Kangkalu Fire Rescue at ito ang aming kwentong kabarangay. Sonog! Help! Help! Ang husay! Fight fighters, save the day! Welcome po natin sa LTE! Ang Kangkalu Fire Rescue Volunteers! Galing! Mahusay, mabilis! Oo. Akalain mo naapula yung sunog na yun, ano? Ito naman si Mami. Nagsisikala naman. Magpa-barbecue lang naman daw. Pero, ready anytime, any day ang ating Kangkalu Firefighters. Palapakan natin. Volunteers dito sa Kangkalu. At syempre dito sa Barangay 174 mismo. Syempre magpakilala muna tayo. Ipakilala muna natin ang ating mga pogi. Umpisahan natin. Dito sa akin, pangalan. Nestor Baguio po. Nestor Baguio. Mark Reyes po. Mark Reyes. MJ Desena po. MJ Desena. Axel Cajeta po. Axel? Yan! Napakagaling. Palakpakan naman natin ang ating mga Kangkalu Fire Volunteers. Napakahusay. Okay. Ang ganda ng kanilang mga gear. Oh. Talagang kumpleto na. Gear. Pero dati raw hindi kumpleto. Ayun na, ikwento sa atin. Gaano katagal na, sino magsasalita? Si Nestor, si Axel. Gaano MJ. katagal na ang Kangkalu Firefighters natin? Ang grupo na year almost 5 years na po. 5 Service, years? Yes po. Okay. Tapos, ilan kayo? Paano kayo nabuo 5 years ago? Start po, nung pandemic po. Okay. Po kami noon, mga nakamot po kami. Okay. Hindi po kami sa mga nozzle, yun lang po yung dala namin, hose nozzle. Nakamotor lang po kami for a year po, yun po yung ginagawa po namin. Wala po kaming fire truck noon. No? So ano yun? Motor-motor muna? Yes po, puro nakamotor po kami. Tig-isa po kaming motor, kanya-kanyang bit-bit po ng hose, kanya-kanyang bit-bit po ng nozzle. Tapos nakikibutas na lang po kami sa mga fire truck na meron po doon sa area po. Diba? Kita mo yung diskarte at dedikasyon na yun, diba? Nag-umpisa sila sa ganon. Ilan lang kayo noong mga panahon na yun? Nasa 20 lang po kami noon. 20? Yes po. Ngayon, Sabay-sabay din ho ba kayong kumbaga kailangan yung mag-aral, hindi ba? Para sa ng pagiging fire volunteer. Sabay-sabay ba yung 20 na yon o palima-lima muna? Paano? yung iba po bagong dating, yung iba naman po sabay-sabay na po talaga, pero halos nag-start po talaga kami nung pandemic po. Lahat po kami, marami po kami, nasa 20 pa lang po kami po nun. Eto na, tanungin natin sila. Paano ho kayo napasok sa pagiging fire volunteer? Kayo
Sa ano po, nung minsan sumama ko sa kanila sa responding nila, pero hindi po Okay. ako- Ano ho yung nakita nyo na parang gusto nyo na tumulong at maging kamiyembro niyo? Sa mga tao po, kasi lubos sila nagpapasalamat, nakakano kami ng nakakatulong sa kanila. Malaki pong ano sa puso po. Okay. Oo nga. Okay. Yun Lakasan po naman. natin, lakasan po Oo. natin. Kayo Ayan. naman, kuya, ano po yung sa inyo? Kayo ano naman po yung nag-udyok sa inyo na sumali po sa team? Para sa akin yung dedication na tumulong tayo sa sambayanan po. Yung volunteerism at saka yung passion po yung nag-eager sa akin para pumasok sa Fire Volunteer. Yes, correct. Kayo naman. At ngayon, tuloy-tuloy na itong pag-volunteer mo. Yes po, actually po, 6 years na po sa pagiging Fire Volunteer. Ayun. Ito naman yung ating nandito sa dulo. Axel, kayo naman. Ano ang nag-udyok sa'yo na sumali sa grupo? Bilang estudyante po, mas gusto ko pa po palawakin yung kaalaman ko sa aking pag-aaral, sa pagtulong sa community, and para na rin po sa grupo. Sa community at para rin sa grupo. At itutuloy-tuloy mo na. Opo. Ayan, okay. Saan nyo kinukuha ang inyong mga pondo? CJ, kasi diba hindi lahat yung mga kailangan nyo ngayon ay naibigay sa inyo ng agad-agad or nabili nyo kaagad-agad. Paano ang ginawa po ninyo? Opo, so konti-konti po namin in-acquire po yung mga equipments po namin sa pamamagitan po na aming yearly raffle po. Meron po kaming yearly raffle. Tuwing December po yun, yearly raffle po namin. Doon po kami kumukuha ng pondo po. Oo. Then yung mga pangkain po namin, pambayad lahat ng kuryente, ng bills, So may mga nag-donate sa inyo? Yes po, meron din. Naku, palakpakan naman natin yung mga nag-donate na yan. Palakpakan! Yung mga ganitong klase ng mga kabarangay natin, ang ating tinutulungan, kailangan nating suportahan. Ano-ano ang mga nabili nyo, kagamitan para sa inyong pag-volunteer? Actually, marami na po. Meron na rin po kaming rescue boat. Meron na Yes. po kaming 3 fire truck. Uh-huh. Then, from motorcycle po, Wow. 3 fire truck na po. Yes po. Grabe ang husay. Eto, sir, hindi lang daw po ang barangay 174 ang inyong nabibigyan ng serbisyo. Yes po. Ano-anong mga lugar po ang inyong mga natulungan na dito sa inyong pag-volunteer? Actually po, Strike Anywhere po kami from Wow. Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Manila. Ang pinakamalayo po namin responde yung sa Cavite po. Cavite? Opo, from Caloocan to Cavite. Wow! Paano kayo natatawagan, sir? Halimbawa, pag merong kailangan, paano kayo natatawagan? May telepono ba? Meron pa ano ba? Through social media? May radio po kami na nakakonect po sa Texpel at Federal. Meron nang tumatawag sa inyo. Okay, kasi ito mga bata-bata mga bata-bata. Ano yung naituturo sa inyo ng pag-volunteer personally sa buhay ninyo? Ano yung natuturo sa inyo? At ano ang nalaman ninyo pagdating sa mga sunog-sunog? Based on my experience po, time management. Time Tsaka management. disiplina po talaga sa sarili. Ang galing, ano? Ang ganda. At syempre, ma-apply mo yan sa daily life bilang mo rin. estudyante rin po ng Oy, MMC. wow, lahat ba kayo estudyante? Opo, kami po. Kayong 3 estudyante? Yes po. Okay, paano nyo na-manage? Kasi syempre, ang dami kailangan training. Opo. Hindi siya training na one time na ba? Palagi kayo nagtitrain. Okay, so paano nyo hinahati-hati? So yun po, minsan po nagpapaalam po talaga kami sa school. Oh. No? Buti na lang po, pinapayagan po kami ng school minsan na, okay, sige, priority din yan minsan. So, kahit medyo mahirap po talaga, pinipilit po namin dahil ito po talaga kasi yung gusto po namin. Yes. Gusto po namin tumulong, gusto po namin yung pagiging isang volunteer po. Okay, eto na lang. May mga katanungan pa ang mga kabarangay natin. So, pakinggan natin, my friend. Ano ba mga katanungan nila riyan? Interesado ang ating mga nanay, mga kabarangay. Aba. Kasi siyempre, concern nila ito di ba? Mami, ano pong pangalan po muna nila? Maria Sinaida, Tito. Ano pong katanungan po? Gentlemen, ano po yung mga karaniwang sanhi ng sunog sa Metro Manila? Gentlemen, anong mga karaniwang sanhiraw ng sunog sa Metro Manila? Sa mga previous record po na aming nakuha from our government po, usually po electrical po at saka yung sa may upos po ng sigarilyo. Ayun! Usually, upos ng sigarilyo at mga faulty wiring, mga electrical natin dyan sa bahay. Ayun. Yes. Okay. Meron pa ba katanungan? Meron pa. Mami, ano pa pangalan nila?
Rowena Acosta po. Ano pong katanungan? Makikilakas lang ho ng ating boses, Sir, nanay. paano po maiiwasan ang sunog? Paano nga ba maiiwasan ang sunog? Sir, Siyempre, iwasan po natin yung multiple load sa kuryente. Iwasan po natin yung tinatawag natin jumper. At saka, madalas din po yung unattended cooking, yung iniiwang niluluto. Kaya dapat po bantayan po natin. Tsaka yung mga nakasaksak po ang overload. Ayun! Sir! Okay po ba? Check. Meron pa, meron Next pa, question. meron pa. Eto, mami, anong pangalan nila? I'm Rose Guarin. Ano pong katanungan? Anong gagawin kapag nagsimula na ang sunog? Okay po. Ang una-una po dyan, huwag po tayong matataranta. Importante po na nakasave po ang mga hotlines ng mga malalapit na lugar, malalapit na fire station, mga police, ambulansya sa atin. Siyempre po, huwag po natin susubukin na kung malaki na po ang apoy, huwag po natin susubukin na kalabanin ito sapagkat tayo po ay mahihirapan o maging sani po ito ng malaking problema. Love Tony